Love reading. So this reading is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. Cold relationship. So this spread is ideal for those asking clarity in their relationship, wanting to understand their current stage, and looking for some guidance on how to move forward. Kasi etong reading na to is nasa cold na. Malamig na yung simoy ng hangin. Ouch. Wait lang. So, might be itong reading na to, may mga marriage involved dito sa reading na to. Could be, okay? So, ano ba yung iniisip niya about sa'yo? Yung hindi ka na inosente sa mga ginagawa niya. And you are still gathering more information, truth about sa mga ginagawa niya. So, yun yung iniisip niya. Parang wise ka na this time. Siguro sa mga galawan mo, sa mga how you talk to him, how you ask him question. Parang feeling niya siguro dito may alam na ata to eh. Parang ganyan. So, he's still there. Still trying to move forward towards with you. Trying to might be bring back siguro yung relationship sa ayos. Siguro trying to balance the situation. So, naglalakas loob lang din talaga siya. Kahit siguro napapansin niya na, naiisip niya na parang may alam ka na parang hindi ka na inosente, parang mga ganong mga bagay. Pero parang yung pinapakita niya dito is yung naglalakas loob pa rin siya sa relasyon ninyo. Parang okay lang. Parang hindi siya nagka-question na anong alam mo, ano yung mga nalalaman mo, ano ba yung mga ano nangyari sa'yo. Para sa kanya, chill lang siya in a way. Nag-offer pa rin siya sa'yo ng love. Sinasabi niya pa rin na mahal ka niya. Nandyan pa rin siya talaga sa'yo, sa inyo. So, ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Honestly, hindi siya sure. Ano na yung mararamdaman niya. Feeling ko lang kasi sa person na to, hindi siya yung tao na kung ano yung nakikita niya, sinasabi niya. Siguro more on, ino-observe niya muna yung sitwasyon. This person can pretend. Hindi na siya sure sa nararamdaman niya. Um, parang para sa kanya dito is like, very challenging na yung situation. Very challenging na hulihin yung feelings in a way. Siguro, sabi ko nga, baka mag-asawa kayong dalawa, merong marriage involved sa inyo dalawa dito. Kasi with this Queen of Pentacles and King of Swords here, pwedeng couple kayo, mag-asawa. And siguro because of that, dahil dyan, I still need na to continue. Kahit minsan, sa totoo lang, minsan, hindi na siya nagiging masaya eh. Parang minsan, na-stress na siya. Minsan, magulo isipan niya, sumasakit yung ulo niya, ano man yung mga nangyayari. Very challenging na to para sa kanya na paano niya ba ipaglaban to, paano niya sabihin sa'yo yung mga nararamdaman niya. Kasi hindi na siya sure sa mga nararamdaman niya para sa'yo. Kaya nga cold na kayo. Pero yung cold, yung pagka-cold ng connection ninyo kasi nagsasama pa rin kayong dalawa. Pasensya na. Kanina pa ako nagsasalita talaga. Galing akong personal reading. Anyway. So, ano ba yung sa tingin niya na
might be the role na na pinili niya para sa sarili niya, sa connection na meron kayo ngayon. Is that someone na yung bang he's trying to reminisce past situation sa inyong dalawa? Not the bad ones, but the good things. Siguro, ang feel ko kasi dito, may mga nangyari na sa inyo eh. Kaya kayo naging cold. Nagkaayos lang kayo. Diba tapos na, nag-usap, nagkaayos, pero hindi na maibabalik yung dati. And ngayon, itong person mo is trying to understand, trying to bring the happiness back. Share ka niya in a way. So, siguro ito nga, na pinili niya yung role na to na i-reminisce yung past memories, happy memories na meron kayo. Mga memories ng kasama ng mga anak niyo kung may mga anak kayo. Pinipilit niya or ginagawa niya yun para siguro mabalik yung tiwala mo para sa kanya. Mabalik yung pagmamahal mo kahit papaano para sa kanya. Mga ganun, para maging okay na talaga kayo. At hindi na siya nagwo-worry na you are still keeping distance or trying to get more information sa mga ginagawa niya at hindi mo na maiisip yun at maiisip mo na lang yung mag-focus sa pagsasama na meron kayo. And, well, nakikita ko naman dito, nagiging okay naman. Nasa healing process pa kasi yung relationship or nasa healing process pa yung pagsasama na meron kayo ngayon. So, hindi talaga madali. Lalo na may mga pinagdaanan kayo. Kung bakit kayo umantong sa ganitong cold relationship or cold marriage or something. Pero on process naman na siya. At least kahit papaano may healing na. So, ano ba yung kulang dito? Kulang kayo sa pag-uusap ng heart to heart talk, one on one. Sometimes, minsan kailangan nyo kasi talaga na yung bang parang mag-usap, pag-usapan, try nyo kahit once lang na pag-usapan ninyo yung issue at i-solve yung issue na yun. After nyo pag-usapan yun, i-solve natin to at tama na to, hanggang dito na lang to, ikakahon natin to, tatapon natin to. Hindi man makakalimutan yun pero hindi na bubuksan yung issue na yun. Yun yung kulang sa inyo. Kasi feeling ko, ang nangyari kasi dito is yung naging okay kayo nang hindi totally na-solve yung issue. Parang naging okay na lang tayo. Patawarin mo ako, ganyan, maging okay na tayo. So, para sa'yo, hindi pa talaga totally enough yung sorry. Hindi pa ako kontento, hindi pa ako kampante sa ganitong sitwasyon. Feeling ko may something wrong pa rin. May tinatago pa rin siya sa akin or something. So, yun yung kulang sa inyo, yung pag-uusap ng masinsinan, heart to heart talk. Kasi, hindi, hindi ka pa talaga naka-move on from what this person did to you. No matter kung ano man yung gagawin niya, pasayahin ka, to be honest and sincere sa'yo, um, to, to show you that nandyan siya lagi, to reminisce past memories or whatsoever. Ang nasa utak ko, hindi pa ako naka-move on sa pain na ginawa mo sa akin. So, yun yung kulang. Yung, halika, kausap tayo. Pag-usapan natin one last time yung issue, tutuldukan natin to. Mga ganong mga bagay. So, kasi feeling ko, more on kasi, nung nagkaayos siguro kayo nitong person na to, it's just more on this person showing love, showing the connection, reminiscing past. Parang nagpapakita ng effort na nandito na ako, dito na lang ako, wala nang iba. Parang more on siguro action yung nakikita mo dito. Siguro yung verbal is konti lang. So somehow, to balance the connection is napag-usapan at may action. Parang ganyan. Sa kanya dito dahil parang mararamdaman mo parang guilty siya masyado sa ginawa niya. Ngayon eto siya muli. Parang halos effort siya sa pag-aayos dito ngayon. Effort siya sa pagpapakita sa akin na baka may ginagawa pa tong iba. Kaya ganito yung action nito.
So, mga ganon. It's more on ganon eh. Diretso. Hindi nyo dinaan sa pag-uusap muna ng masinsinan. More on kasi may mga babae. Lalo na if you're a Pisces. Kasi may nakikita ako ditong Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer. Sa mga water signs, they're very emotional. So, they want something na yung maintindihan nila talaga deeply. Parang ganun. So, how does, ano ba yung nakikita niya sa inyo in the future? Well, nakikita niya pa rin yung new beginning sa inyo in the future na magkakayos at magkakayos pa rin kayong dalawa. Alam niya, naniniwala siya dun. Nakikita niya pa din yung futures na okay kayong dalawa na ma-healed na totally at maayos na. Ang ano kasi dito, yung naka-influence kasi dito sa marriage ninyo or sa relationship ninyo, um, yung mga plano na hindi natupad. Yun. Yung mga plano na wala siyang ginawang any effort about matupad yung mga planong yun. Yun yung most na naging issue sa inyo. Siguro yung kung may third party involved dito, kaya kayo naging cold yung connection ninyo at nagkayos na kayo. Parang siguro sa part mo na okay na, nakikita ko na yung effort mo. Okay na tayo, pero asan yung mga plano? Kailangan mo to pa rin sa akin yun. Parang ganun. And well, nakikita ko pa rin dito in the future na this person was going to give you the parang confident na mag-e-effort pa rin talaga siya na ayusin, intindihin ka, still to offer you that new beginning. Kumbaga, nandyan pa rin yung paniniwala niya. Confident pa rin siya na maayos kayong dalawa. Parang nandyan pa rin talaga yung action sa kanya. So, may nakikita pa nga ako dito parang mauulit yung cycle. Kahit siguro, nandyan pa rin eh. Magpapakita pa rin to siya na he's willing to offer you victory in life one day. Hindi ka naman iiwan ito. Ang problema kasi sa kanya, if this is a Gemini, may Gemini kasi dito. Mahihirapan talaga siya yung maging loyal. Especially Gemini man. Parang mahihirapan siya na even if he wanted to, matutukso pa rin talaga to siya eh. The cycle will not end. And promises, hindi matutupad to. Hanggang promise lang to. Na magbibigay to sa'yo ng sakit sa ulo. Magtatalo pa rin kayo nito. Sabi ko nga, yung cycle mauulit at mauulit lang. So, see with the devil card here. Ganon pa din yung mangyayari dito. So, hindi ko masasabi na maghihiwalay kayo nito. Pero nakikita ko dito na hanggat wala kayong, ito siya, yung sinabi ko na ano yung kulang sa relasyon ninyo. Hanggat wala kayong heart-to-heart talk, conversation ng person na to, pag-usapan yung issue, tapusin, isarado, i-lock and throw it away. Huwag nang ibalik yung mga issue na yun. Hanggat wala kayong ganun, there is a possibility kasi mahirapan ka mag-move on. And there is a possibility itong person na to, makakaramdam to siya ng parang hahanap siya ng comfort sa iba. Parang ganun. And baka mahulog na naman to sa iba. But, hindi kayo iwan ito. Parang yung cycle lang. Ganyan. Gagawa na naman siya ng effort for you, for your relationship, mga ganung mga bagay. Feeling ko, ikaw yung magpapahiwatig dito na give up na in the future. Hindi siya. Hindi naman kanya iiwan, wala siyang balak.
siguro dito siya magkakaroon ng realizations talaga or awakening na dapat ayusin ko na this time around. Totoo na to. But that would be in the future. But I'm hoping sa mga panahon niyan is kaya mo pa siyang tanggapin. Paano pag hindi na? So, actually, I can see signs here. Aside sa mga nabanggit ko kanina, may nakikita din akong Libra, Taurus, um, as I said, no, Gemini, Capricorn, you or your person, Aquarius, um, Pisces, yeah, I said Pisces earlier, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus.